lahat. at sumayin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang magaling sa paglalaki. Bilang mga anak ng Diyos, tumulog tayo ng buong pananalig sa Kanya upang patawarin ang ating mga kasalanan. Yaman siya sa ipuno ng biyaya at awa. Panginoong Hesus, pinagaling mo ang mga may sakit. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Pinatawad mo rin ang mga makasalanan. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoong Hesus, ibinigay mo sa amin ang iyong sarili upang kami pagalihin na bigyan ng lakas ang Panginoon. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kawan tayo ng mga pagalihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagkubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang kagalingan ng mga nananalig. Ligin mo ang aming pakiusap sa may mga karamdaman na aming tulungan mo, at kawan upang sa pagbalik ng kanyang kagalingan, ikaw ay pasalamatan sa pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasusubot. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na panahon, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi: hindi na sana ako pinanganak, at sana'y hindi ipinagaling. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya, noong ako ay isang niya, bakit kaya ako ay ipinaghihin pa? Inarula, pinalagaan, binuhay sa nagtigilan. Kung namatay ako sana ay tahimik na, mahimik na natutulog, wala na kanilisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumahay na nagtayo ng palasyo na kanilang mapanahon. Sana, tahimik na ako tulad ng mga punong nakapagtimbang ng ito at nakaipon ng maraming pinag. O tulad ng mga sanggol na patalilang ipinanganak. Yamang sa nabilang, wala nang gumagawa ng kasamaan. At ang mga tao pag-aaral ay nagpapangalan. Bakit pa isinilang kung magtulog sa hilang? At bakit pa binuhay kung daranas ng hanggaran? Kamatayan nila anak, ngunit hindi masagpunan. Inuhukay, dinudula para isang kayamanan. Sa kanila ay ubos kami sitong kamatayan. Bakit pa isinila ng tao kung wala rin lamang kaginawahan? Bagtos, hirap kabila ang nararanasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay hindi sa pagsama ng dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyong kung-aral. Pagsabot ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay hindi mo, pagdalangin mo ako ay pakinggan. Sa aking pagdaling, ako ay pinunod. Panginoon, ako'y hindi sa pagsabot ko lang. Ang kaluluwa ko ay nababahala, lipos ng hilay. Dahilan sa hirap, waring malapit lang ako ay mali. Kabilang na ako ngayong malapit lang sa hukay ilaga. Ang aking katulad ay ang mahina, ubos na
iniwanan sa gitna ng patay. Anino'y nasawi, nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako, niyong mga tao na iyong ibon, para mga tao na sa iyong tulong ay hindi maakot. Panginoon ang ibigay sa pagsama ng langit. Dinala mo ako sa may kalibang hukay na malalim. Ang hukay na yaon ay isang hindi na naikot ng dilim. Ikaw ay nagaling at ang bilang ito'y sa aking nabunod. Ang aking katulad ay ang tinalunan ng malaking alon. Panginoon ang ibigay sa pagsama ng langit. Patay na po. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahon, iakyat si Jesus sa langit. Ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang maganda sila ang makatuluyan. Ngunit ayaw siya tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang nakita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payo kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang ugnawin sila. Ngunit dumating siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang pahamak ang mga tao, kundi upang ligtas sila, at nagtungo sila sa ibang tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa araw na ito, ang ating pong pagdiriwang ay inilayan natin sa ating mga kapatid na may karamdaman, may mga dinadala sa kanilang mga kalooban at isipan. Pero meron tayong ilang mga pangalaga at mga pasasalamat na ating pinagdiriwang sa araw na ito. Una, ngayon po ang unang araw ng Oktober. At sa araw na ito, sisimulan po natin ang buwan ng Santo Rosario. At alam naman natin kapag tayo ay nagdarasal ng Rosario ay pinapalalim natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya we encourage ang bawat isa sa atin na meron tayo ng Rosario na dala-dala sa ating bulsa, sa ating siguro, susunod natin upang magpaalaala na mayroong isang Panginoon na kasama natin sa araw-araw ng ating paglalakbay. At mayroong isang ina na patuloy na gumagabay sa bawat isa sa atin. Pangalawa, sa araw na ito, since ngayon po ay October 1, kung naaalala po ninyo, nung nakaraan, tumalo po dito ang relics ni Saint Louis of Child Jesus. At naalala ko ang tuwing ng misa
ng araw na yun. Kaya sa araw na ito, ipinagdiriwang po ng mga kamadrihan ng Carmelite Sisters na St. Mary's of Child Jesus, na ibig sabihin, little flower, no? Munting ulala. Alam niyo po si St. Mary's of Child Jesus, namatay po siya sa sakit na tuberculosis sa edad na 24 years old. Pero panahon na yun na siya ay naghihirap, that time wala pang talagang gamot na maaaring magbigay lunas sa kanyang karamdaman, at talagang pag meron na talagang ganong karamdaman, mahirap hanapan ng gamot. Pero ano ang ginawa ni St. Mary's of Child Jesus sa panahon ng siya ay karamdaman? Hindi niya binigyan pansin, no? Sa halip na siya ay magbuko, sa halip na magulog-leba siya sa kanyang nararamdaman, ay nagpupo siya sa relasyon niya sa ating Panginoon. Kaya kahit na siya sa lalakayan, itinutuloy niya na kanyang nararamdaman ay nagpapaalala sa kanya na may Diyos na kasama niya araw-araw. At sa araw nito, every once a month na Tuesday, tayo lahat na mayroong nararamdaman sa ating isipan, mayroong tayong nararamdaman sa ating kalooban, at maging pisikal na karamdaman ay ating iniaalay sa ating Panginoon. Kaya mamaya ay makatumang kayo ng kamay. Mamaya makatumang lalagyan kayo ng banal na langis. Lagi niyong tandaan at lagi niyong panalangin at isipin niyo na may malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Ipili na po sa inyo, ipikit niyo inyong mga mata, dalhin ninyo ang presensya ng Panginoon. Pero sana maramdaman natin na hindi si Padre natin yun kundi ang biyaya ng kagalingan ng mga kamay ng ating Panginoon. Amen? Kaya kapag nawalan tayo sa ating mga ulo, isipin natin na ang Panginoon mismo ang umahawa sa atin. At ipanalangin natin, Lord, kayo na ang kumapit sa akin. Kayo na ang magpagaling sa akin. At kung tayo na yung nararamdaman, meron ang kalamitan at nagdadaanan sa ating buhay, iyon ay ipapasama natin sa ating Panginoon. Kaya napakaganda na natin pagbaliwag dahil sinisimulan natin sa buwan ng Santo Rosario. At pangalawa, ipagdiriwang ng ni St. Mary's of Child Jesus. So, sasama natin sa panalangin ang intercession ni St. Mary's of Child Jesus. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, damahin natin ang presensya, ang mapagpagaling na kamay ng ating Panginoon. Kaya ay sa ating Banghelyo narinig natin ang sabi ng Panginoon na sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang pahamak ang tao, kundi upang iligtas sila. At ito yung nari sa atin ng ating Panginoon, na tuluyan tayo makaramdam ng tunay na kagalingan sa ating mga karamdaman. Pero kung naalala po ninyo ang ibang mga pagbasa sa Ebanghelyo, iba mayroon sa babae na mayroon sa karamdaman sa loob ng 12 taon ng pagdurugo, napakadaming tao na nais na lumapit sa ating Panginoon at nais na bumalik. Ano ang kanyang nasa isipan? Ang sabi niya, makapitan ko lang kahit yung pinakadulo ng dalhin ng Panginoon, ako ay gagawin. So ano sabi ng Panginoon?
gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. So, bagamat ang Panginoon ay tunay na nagpapagaling sa ating mga karamdaman, pero bahagi yung pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoon. Kaya ito yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. At kung meron tayong pananampalataya, matibay na tayo din ay pagkakaroon ng ating Panginoon. Kaya manalangin tayo ng lubos sa ating Panginoon na buksan niya ang ating isipan, buksan niya ang ating mga puso at tanggapin natin ang tunay na pagpapagaling ng ating Panginoon. Kaya ilalapin natin ang ating mga sarili sa ating pagtanggap sa biyaya ng pagpapagaling ng Panginoon. Amen? Amen. Magpapatuloy po tayo ng ating pagpapagaling. Ngayon, sa pamamagitan ng ministry ng simbahan, ang mga kapatid natin may sakit ay tatanggap ng sakramento ng pagpapahinga ng misa may sakit. Manalangin muna tayo ng pagkatapos ay ipapatong ng pari ang kanyang kamay sa may sakit at darasalin ang panalangin ng pasasalamat. Papahinga niya ng tamis ang may sakit sa